Okay, tayo po ay magluluto ng tanghalian po natin. Lalagyan natin ng mantika, golden fiesta, canola oil. Baka naman, golden fiesta, marinig nyo ako. Pinopromote ko na kayo. Okay. Dip ko pa. Initin natin ng kuntik. Ng maigi pala. Kasi kanina pa ito mainit yung aking kasirola. Ang menu natin ngayong tanghali, batso sa Ilocano. Ang gulay po natin ay tabungaw. Dito sa Kamanilaan, Cainta, opo. Ang sangkap po natin, kamatis, sibuyas at bawang. At ang karne po natin ng baboy, ito ay yung pigi at saka kunting atay. Okay po, mainit na po yung ating kasirola. Lagay po natin yung kamatis. Okay, kamatis, unahin natin yung kamatis para magkatas. Ilalagay po natin yung bawang. I-brownish po natin ng konti itong bawang bago natin ihulog yung ating sibuyas. Okay po, ilagay na po natin yung sibuyas. Sabay na po silang mag-brownish. Takpan po na natin in 1 minute. Brownish na, brown na po yan. Luto na. Few moments later. Oh. Luto na po yung ating mga sangkap. Brownish na po siya. Ngayon po ilalagay po natin yung pigi ng baboy. Lagyan po natin ng durog na paminta. Isabay na po natin sa pagsangkot sa ng baboy po natin. Tapos konting soy sauce. Okay po, takpan po natin. Lulutuin natin yung ating karne ng baboy para magiging siya, brownish po siya. In 5 minutes, balikan po natin siya. Meanwhile. Okay po, luto na po yung ating karne. Ilagay na po natin yung atay para sabay na po sila na masangkot sa. Wow! Ang lalaki ng slice ni Mrs. Atay at saka karne Okay, takpan po natin at isangkot sa po natin. Sa ganitong budget kasi, yung menu natin ngayon tanghali na batso, sa amin yan, kinakailangan matuto tayong mag-budget. Kinakailangan hindi pwede na mas malaki yung ating gagastusin sa araw-araw kaysa sa kinikita po natin. Ibig sabihin,
Kinakailangan sa araw-araw na kinikita natin, mayroon tayong maitabi para sa susunod na araw, sa darating na panahon, mayroon tayong maitabi, mayroon tayong mahuhugot pagdating ng may emergency po tayo. So, kinakailangan, ulitin ko, hindi pwedeng gagastos tayo ng higit kaysa sa kinikita natin sa araw-araw. Okay po, pwede na po siguro ilagay yung ating wow, sarap. Ilagay na po natin yung ating upo. Itong upo guys, hindi ko siya lalagyan ng tubig, yung lutong ito. Hayaan natin yung tubig o katas ng upo ang siyang magiging katas o sabaw ng ating luto para malasa po siya. Kinakailangan lutuin natin maigi dahil ang pagluto ng batso sa amin, kinakailangan yung sauce lang niya po ang magiging tubig niya. Okay po. Ano ba yung benepisyo? Mag-trivia po tayo. Ano ba ang benepisyo na makukuha natin sa upo? Takpan po natin. Base sa aking pagsasaliksik, ang upo ay mayaman sa fiber. Mayaman din. Ito po ay pampalakas ng ating immune system. Mainam din, pampabawas ng timbang at the same time, sa mga kaibigan po natin dyan na medyo malaki ang katawan, mainam ito na pampapayat. Ito po yung benepisyo ng upo po natin. Sana magiging aral o dagdag kaalaman sa ating televiewers, ating mga viewers. Lutuin mo. Okay guys, konti na lang yung katas ng upo po natin. Luto na po siya. Talagang nagsusoys na po siya. Yung katas ng upo, baboy at saka sa atay, sama-sama na po siya. Kaya sa amoy pa lang, kung talagang marunong kang magluto, malalaman mo na talagang perfect ang luto. So, tikman po natin kung mayroon bang perfect na luto tayo ngayon. Kung anong kulang. Wow! Kakaiba po talaga ang lasa. Yung bang takam na takam yung lasa ng atay. Wow! Tikman po natin ng gulay. Naimas talaga. Ito isa sa mga paborito kong gulay, upo. Kapag ganito na may handaan sa amin sa probinsya nung araw, talagang hinanap-hanap ko po ito. Napakalasa po talaga. Subukan nyo guys. At dito na po magtatapos yung content po natin. At luto na po yung ating tanghalian. Huwag kalimutan na i-likes and follow my Facebook page official. At inaanyayahan din po kayo na manood sa aking YouTube channel, Freddy Alega Gonzalez, El Presidente Vlog. Thank you for watching. God bless us all.